situation. So, madalas nating marinig mga kapatid na hindi madali ang buhay ng isang mananampalataya. Bagamat maraming pangako ang Diyos, mga kapatid, patungkol sa kaginhawaan, hindi pa rin maiiwasan ng mananampalataya ang dumanas ng problema. Kahit gaano kalaki ang pananampalataya, mga kapatid, ay makakaranas tayo ng mga sitwasyon na ayaw nating maranasan. Maging ang kilala natin na si Job, mga kapatid, isang matuwid na tao, walang kapintasan ng pamumuhay, may takot sa Diyos at tumiiwas sa kasamaan, pero dumanas pa rin siya ng matinding problema. Minsan, mga kapatid, ang problema bigla na lang darating sa atin. Parang isang tirik na araw, mga kapatid, napakainit, tapos biglang mag-iiba ang paligid, unti-unting kukulimlim, lalakas ang hangin, at biglang bubuhos ang ulan. Parang isang buhay ng mananampalataya, mga kapatid. Minsan naiisip natin na maayos ang lahat. Things goes well, mga kapatid. Parang iniisip natin parang walang problema. Ang saya-saya natin. Hindi maya-maya, mga kapatid, makakaranas tayo, makakaramdam tayo na parang may kakaiba. Parang may something na mali. Kaya ang problema, mga kapatid, hindi natin maaasahan yung mga kapatid kung kailan talaga darating yan. Darating at darating, mga kapatid. Amen? Amen. Tulad ng keepers na nabasa natin, mga kapatid, habang naglalayag ang mga alagad, biglang lumakas ang hangin. Hinampas sa malaking alon ng kanilang bangka at halos mapuno ang bangka ng tubig. Hindi naiwasan ng mga alagad na mag-alala ng gusto. Dumanas sila ng paghihirap, mga kapatid, na sitwasyon. Bagamat kasama nila ang Panginoong Hesus, mga kapatid, ay nangatakot sila at waring nawala ng pananampalataya. At dahil sa takot, mga kapatid, ay nagsilapit sila sa Panginoong Hesus at nagsabi, Panginoon, iligtas mo kami. At nagbangon ng Panginoong Hesus, mga kapatid, at sinuway ang hangin at dagat. Biglang kumalma ang malakas na hangin at malakas na alon. Mga kapatid, nila sa atin na dumaranas ngayon sa matinding problema. Maaaring may sitwasyon tayo ngayon na ayaw natin maranasan. Maaaring meron tayong kabigatan ngayon na hindi natin kaya dalhin, mga kapatid. Maaaring may mga sitwasyon, mga kapatid, na gusto na natin sumuko. Maaaring may sitwasyon, mga kapatid, na gusto na natin hindi na magpuri. Pero mga kapatid, God has the power to change any situation. Alam natin walang imposible sa Diyos, mga kapatid. Sinasabi sa Jeremiah 32:27, narito ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao, may anumang bagay baga na totoong mahirap sa akin. Diyos mismo, mga kapatid, ang nagsabi niyan, sinabi niya kay Jeremiah. Kaya anuman ang nararanasan, mga kapatid, still mag-trust tayo sa Panginoon. May kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, sa lahat ng bagay. May kapangyarihan ng Diyos na magbigay, mga kapatid, ng peace sa bawat puso natin. Huwag tayong mapagod, mga kapatid. Amen? Amen. Dahil darating ang panahon, mga kapatid, dadalhin tayo ng Diyos sa isang sitwasyon na kahit may problema, meron tayong joy na mararanasan, mga kapatid. Darating ang araw, mga kapatid, kahit punong-puto tayo ng problema, kahit halos sumukuta tayo, mga kapatid, kapag nandiyan ang presensya ng Panginoon, meron tayong lakas, mga kapatid. May kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, na hindi natin kayang sukatin, mga kapatid. Amen? Kaya anuman ang ating sitwasyon ngayon, mga kapatid, magpatuloy tayo na magtiwala sa Diyos. Darating, mga kapatid, na lahat ng sitwasyon na mahihirap, mga kapatid, ay magiging ala-ala na lamang. Tulad ng mga nakaraan, mga kapatid, marami tayong sitwasyon na ngayon ay ala-ala na lang. Pero mas naiisip natin, mga kapatid, mabuti ang Diyos. Dahil sa sitwasyon ng mga sitwasyon. Dahil ito tayo, mga kapatid, dahil mabuti ang Diyos. Amen? Kaya, mga kapatid, sa oras na ito, pasalamatan natin ang Panginoon at patuloy tayo na humingi ng kalakasan sa gitna ng ating mga nararanasan, mga kapatid. Humingi tayo ng banal na Espiritu, mga kapatid, sa Panginoon upang mas magkaroon tayo ng lakas ng loob na harapin ang anumang sitwasyon ng buhay natin. Amen?
Malaya na po mga kapatid na lahat na mag-pray